Hello mga guys, dito na naman tayo. Medyo mainit na guys, pero kanina umaga sobrang lamig, hirap tayong gumising. Dahil di off natin ngayon. Nabot na tayo ng hapon bago mag-isip na papalitan yung rear sway bar ball joint ng sasakyan na yan. Yung sasakyan na guys, hindi ka pwedeng sumuot na wala kang, hindi mo siya iraram sa ano, kailangan may patungan o naka-jack. So mayroon akong ginawa na DIY na palit. Bali 1 year na ginawa ko na yan. Nagamit ko lang business. Kailangan din nagdagan ko siya ngayon ng parang protection dyan na may stopper sa likuran. So guys, ay. Ito siya mga guys. Bali ito yung dinagdag ko. Saka napupul dito guys. Ilagay natin sa ano. Tapos natin yan. Pwede siya mapul para ma-customize. Ito pa lang nabili kong ano. Itong nabili kong pisa. Bali 2 piraso. Nabili ko sa online dahil mahal sa shop. Pag sa shop itong dalawa $120 New Zealand. Pero sa online nabili ko lang siya ng 32 yung dalawa. So hindi naman siya delikado guys na pisa. So kahit hindi siya branded, wala siyang problema na gagamitin natin. Yung mga delikado na pisa hindi natin pwedeng gamitan ng mga ano lang guys. Yung hindi branded kailangan branded pag mga delikado. Ito delikado, wala naman delikado to. Yan na guys yung ginawa kong ano yung ramp na palit. I-atras na natin guys. Kahit walang nagsisinyas yan guys, pwede mo siyang i-atras na mag-isa. Napakadali niyang i-ramp sa ano guys, diyan sa palit na ginawa natin. Napakatibay na ano yun guys, dahil yung sa tapat ng gulong mga guys, itong sa tapat ng gulong napakatibay na kahoy yan. So hindi siya basta ano, kailangan yung babagsak. Yung tire natin dito natin ilulod, dito natin ilulod. So hindi siya basta babagsak.
Tapos yung pagbaba niya guys, wala namang problema yung pagbaba kasi hindi siya hindi siya nagpapaibot. Napakalaki ng space sa ilalim. So, ginagamit ko yan sa pag-change oil at saka pag-repair ng pang-ilalim. Kung may mga kalawang dyan, yan lang ang ginagamit ko. So dati kailangan may nagsisinyas, baka masubrahan mo, lumampas. Ngayon ginawan ko na siya ng stopper. So nakita naman yun na pag touch ng gulong, tumigil na siya kaagad. Pwede na natin yan dito naman, alalayan natin ng pangalso. Kahit bato lang ikalso natin, kaya wala naman tayong wheel choke. So kailangan natin kalso ng kabilaan na yan guys. Dahil matagal-tagal tayo sa ilalim, gagamitan natin siya ng jack for support. Ilalagay lang natin ito sa ilalim guys, para support na dahil sa tagal natin sa ilalim magawa, dahil medyo matagal yan guys. Gamitan natin to guys for support lang ito guys. Ilagay natin dito sa gitna dahil matagal-tagal yan tayo sa ilalim. May kalawang kasi yung tatanggalin natin. Puro lang tayo DIY guys, dahil hindi tayo pwede bumili ng mga gamit dahil napakamahal dito. At saka kung sakaling umalis na tayo dito, problema natin, hindi naman natin madala pa uwi. Kasi hindi natin madala pa uwi, pati yung sliding board natin gagamit tayo ng karton. Okay lang yun guys, dahil hindi naman natin. Saka maganda dito, walang kung ano oras mo siya matapos. Dahil dyan, kung hindi siya matapos ngayon, walang problema guys, kasi sakay na tayo sa scooter sa service natin. May mga gamit akong dyan. Tingnan nyo guys kung gaano kaluwang sa ilalim. Susuot ako. Napakaluwang, kaya magandang gumawa kung may gagawin ka, lalo na change oil. Hindi na natin kailangan bumili ng rampahan dahil ang mahal. Ang problema, pag umalis ka na, hindi mo na rin maipakinabangan. Hindi ipagbinta mo, napakamura na rin yung ibinta mo dahil sikanan na. So yan lang gagawin natin. Ang importante dyan guys, alam natin kung safety ba yung ginawa natin. Para sa akin napaka-safety yan guys, dahil makapal yung tukod natin na dyan, brace sa palitan na yan. Ito. Namang problema kasi ako lagi na pag gumawa ko dyan sa ilalim, hirap na hirap akong sumuot. So decide sana akong bumili ng bago. Inisip ko naman na sayang lang din pagdating ng panahon. Hindi tulad niya na kahoy lang, pwede mo na siya itapon sa tapunan. Thanks for watching guys.